Meron akong mga bagong video na galing mismo sa Europa, kung saan ang multikulturalismo ay pinagyayaman ang buhay ng mga Europeo. Saan kaya ang Europa, kung wala ang mga taga-ikatlong mundo? Oo, yan ang sabi nila sa'yo. At gaya ng alam ninyo, ang Espanya ang nangunguna sa pagtutulak ng multikulturalismo. Pagkakaiba-iba, lakas natin yan. Tingnan nyo ito. Ang mga taong ito ang magpapayabong sa Espanya. Kaya gaya ng alam ninyo, ang buhong na si Pedro Sanchez ay nag-legalize ng halos kalahating milyon ng mga taong ito. Ibig kong sabihin, sila na ang inyong mga bagong Kastila. Sila na ang mga bagong Rafael Nadal at Carlos Alcaraz. Dahil dito, talagang nagkawatak-watak ang Espanya. Sa ngayon, may halos 10 milyong imigrante sa bansa. Iyan ay 20% ng kabuuang populasyon katumbas na iyon ang kalahati ng Australia. Malaking bilang na iyon ng populasyon. Duda ako na ganyan karami ang tao sa kapulisan at militar ng Espanya. Ganyan karami sa kanilang puwersa ng batas at militar. Duda ako. Kaya, ito ang nangyayari ngayon. Bagong video mula Barcelona kung saan makikita ang lalaking taga-Hilagang Aprika na iniiwasan ng pag-aresto ng DEI pulis ng Espanya. Isa ay pulis na lalaki, isa naman ay babae. Alam mo na agad ang patutunguhan nito. Nang maisip ng isang dumadaan na Kastila na, baka dapat akong makialam. Panurin natin. Tingnan mo ang ginagawa niya sa kanila. Tingnan mo, Diyos ko. Adam, no, 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 no. Adam, huwag kang makialam, Adam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hinihintay ko talaga ang sandaling yon at gustong-gusto ko itong gawin. Gusto kong makita ang pulisya ng Victoria na nahihirap ang manghuli at gusto kong makisali. Ilan sa amin ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ngayon, gagabayan ko ang babae pa atras, hawakan mo siya. Palagi niyang tinatawag na puta ang babae at anak ng puta ang lalaki. Hindi ka malalatili sa baring! Tingnan mo itong panibagong enrichment! Paano yung mga taong ito? Walang gustong makialam. Siguro hindi pa tuluyang bumabagsak ang lipunan natin. Hindi ko alam ano pa hinihintay nila. Malamang! Nakakahiya na ito! Tama na! Tingnan mo ang pulis na ito! Sige. Ayos na, ayos na! Sige, ayos na, ayos na! Ayos na. Ayaw niyo makialam. Oh, pinapatras siya dahil hindi sila nagtitiwala sa kanya. Akala nila baka pumagit na siya para ipagtanggol ang kapwa taga-Hilagang Aprika. Por favor! Tama na! Tama na! Anong problema ng daga? Aura! 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 Akin yan! Akin yan! Ibigay mo! Dame. Dame. Ahora lo comprobarán. Hayaan mo na siya. Hindi, kalma lang. Kita mo, kinukuha niya ang mga papel at bag niya. Bakit niya itinatago yon? Ano bang meron doon? Makikita ninyo pulis yan? Iwan mo na lang dito! Aura! Aura! Oy! Iwan mo na lang dito! Nire-record to kayo! Nire-record to kayo! Wala na siya. Lahat ng meron siya roon, dinala niya. Sige, kung tingin mo yun na yon, Hari Sultan. Sa nakaraang 7 araw, hindi na masama yon. Malaki ang Europa. Tingnan mo ito. Itong Frankfurt sa gabi, Alemanya. Tingnan mo ang kalagayan nito. Hindi ko alam kung sino siya, pero tingin ko turista siya. Kinukunan niya ng video ang delikadong lugar sa Frankfurt. Nandito ako sa delikadong lugar ng... Sa Amerika. O ano bang kailangan mo? Oo, bahala na. Narinig mo na ako pero... Tingnan mo ang kilos ng mga taong to, kung gaano sila ka-agresibo. Bakit? Bakit hinahayaan lang ng mga tao yan? Mabilis itong mababago. Madali at mabilis ting mababago ang kanilang pag-iisip. At ang dahilan kung bakit hindi ito nangyayari ay dahil sa mga politiko. Hindi mo kailangan gumawa ng ganun. Lumayo ka sa akin, putang ina mo. Lumayo ka sa akin, putang ina mo. Lumayo ka sa akin, putang ina mo. Tingnan mo yon. Tingnan mo yon. Nakita mo ba yon? Ito ay tangkang pagpatay. Wala talagang pakialam ang mga barbaro na to kung nasaan sila. Sige, tingnan mo to.
Ito ang Brussels. Diyos ko, Brussels. Ang sentro ng EU. Kung nasaan ang mga politiko, tingnan mo. Van ng pulis ito. Wala silang ginawa, dumaan lang sila. Tingnan mo yan. Diyos ko. Bakit hindi na lang nila siya sagasaan? Sagasain na lang siya. Hindi nila magawa dahil may mga woke na pulis at politiko na aaresto at magpapakulong habang buhay sa mga pulis. Yan ang gagawin nila, pero hindi naman dapat nandito ang mga yan. Sino ba sila? Kailangan mo, alam mo, para sa mga barbaro ng medieval, kailangan mo rin ng mga parusang barbaro ng medieval. Kailangan mo, hindi mo pwedeng gamitin ang makataong batas na ika-21 siglo sa mga taong literal na galing pa sa 500 taon na ang nakalipas. Tingnan mo yan. Hindi ko alam. Pulis. Lumabas na rin sila sa wakas. Nalabas na ba sila? Yan ba ang ginawa nila sa laban? Grabe naman. Grabe naman. Ang hina ng pulis. Isipin nyo kung ganito ang pulis nyo. Mga Aussie, manonood ba kayo? Alam kong maraming galit sa Victoria Police. Galit din kami sa pulis namin. Siguro natural lang yon kasi pinapatawan tayo ng di makatarungang multa at iba pa. Pero ito ang dahilan kung bakit malaki ang suporta ko sa pulis natin. Victoria Police, New South Wales Police. Hindi dapat gawing biro ang ating pulis. Anong nangyari? Nasaan na ang mga pulis? Tumakbo na ba sila at iniwan ang istasyon? Ito ay isang van ng pulisya sa Brussels. Hayaan mo na lang siya ng ganyan. Nasaan ang pulis Amerikano kapag kailangan mo? Aray! Aray, isang manduloko. Siya ba ay manduloko? Geraldine. Tingnan mo ang kalagayan ng EU. Sino ang gumawa nito? Sa tingin ko, Brussels, oo. Kailangan ko ipakita sa iyo ang video na ginawa ko noong nakaraang linggo na pinagtabi ko. Tingnan mo. Ito ang Brussels bago at pagkatapos ng diversidad. Nakita mo na ang Brussels, di ba? Tingnan mo. Ito ang Brussels. Ito ang magkatabing paghahambing ng Brussels. Sa kaliwa, makikita mo ang Brussels noong 2005. Napakapayapa, kalmado, at sibilisado. Sa kanan, iyan ang nakikita mo. Balinaw ding makita mo ang nangyari sa van ng pulis. Sino ang gumawa nito? Nakakatawa pero nakakalungkot. Nakakalungkot, pero siguro kailangan talaga itong mangyari. Tignan mo, kailangan talagang mangyari ito. Kailangan mo nang lumala ang mga bagay bago, alam mo na, bago ito gumanda. Kasi kailangan mo nang magkaroon ng gana ang mga tao para sa pagbabago. Tignan mo to, kakagaling lang nito sa Hilagang Ireland. Nagkakagulo ang ilang tao sa Hilagang Island, pero tayo hindi. Tinatangkang pahupayin ito ng mainstream media dahil malinaw na nakakapaghikayat ito ng iba kapag nakita. At nag-tweet ako, sabi ko, ito ay kasalanan ni Keir Starmer. Matagal na naming ibinabala na mangyayari ito. Ilang taon na naming ibinabala na mangyayari ito. Sunod-sunod na gobyerno at politiko ng UK, parang naglalaro ng apoy. Hindi ba nila alam kung paano kumakalat ang mga revolusyon, kaguluhan sa lipunan at anarkiya? Hindi ba nila alam? Ignorante ba talaga sa kasaysayan ang mga taong ito? Hindi ba nila alam? Ikaw ang gumawa ng kalagayan mo, kaya ikaw din ang magdaranas. Iyan ang mangyayari. Maliban na lang kung itatama ng pamahalaan ng UK ang kanilang direksyon ngayon, kakalat ang apoy na ito sa natitirang bahagi ng UK. Hindi lang ito sa UK. Pinakita ko na sa iyo ang nangyayari sa Europa. Hindi pa ako tapos. Ito naman sa Gresya, isang lalaking Pakistani. Hindi ko na patutugtugin ang musika. Napakaibang Pakistani na musika ito. Tingnan mo ito. Itong lalaking Pakistani. Masasabi ko sa iyo, hindi papayagan ng lalaking ito na makapasok sa mga mayayamang kapitbahayan. At heto siya, nakaupo sa tabing dagat sa Gresya. Palihim na kinukuhanan ng video ang mga babae na naka-bathing suit, na normal lang naman para sa mga babaeng ito, sa mga lalaki o babae. Pero para sa lalaking ito, parang nasa langit o paraiso siya.
Sa kanya, ito na ang 72 biring ipinangako ng kanyang propeta. At oras na lang ang bibilangin bago siya mawala ng kontrol. Naiinis na siya. At ginagawa niyo yung nangyayari sa mga kalsada ng UK na gaya nito. Itong lalaking ito. Isang lalaking taga-Gitnam Silangan ang nahuli sa Glasgow ngayon matapos makita ang isang 18 taong gulang na babae na naglalakad bandang 3:00 na madaling araw. Hinilalang niya, dinala sa kanyang tolda at ginahasa. At pagkatapos ay sinabi niya, umalis ka na. Tingnan mo. Naiulat ang panggagahasa sa teenager sa sentro ng Glasgow habang kinordona ng pulis ang isang tolda sa ilalim ng motorway. Literal mong pinapasok dito ang mga taong galing sa mga third world na bansa kung saan hindi pa nga sila nakakakita ng babae ng personal. Alam ko eksakto kung anong klaseng Pakistani siya at saan siya galing. Tulad ng sinabi ko, hindi siya papayagan. Hindi nga siya papayagang makapasok sa mga mayayamang lugar ng Lahore o Islamabad o Karachi. Pero dito sa Kanduran, pinapayagan siya dahil may makatao tayong mga batas. Pantay-pantay ang lahat. Dapat talaga ganun. Kaya pag pumasok sila, tingnan mo siya. Hindi mo alam iniisip niya. Oras na lang ang hinihintay. Ginagaranti ako sa'yo. Oras na lang ang hinihintay. Nagahasay niya ang isa sa mga babaeng ito. Matatalo siya. At sasabihin niya, alam mo, at hulaan mo, isang hukom, isang western woke na hukom, ang magpapalaya sa kanila ng ganan-ganan lang. Nakalabas lang ng balitang ito. Isang migranteng Bangladeshi ang hindi nahatulan matapos mabuntis ang isang 10 taong gulang na babae. Isang 10 taong gulang na babae. Alam mo ba kung bakit? Isang migranteng Bangladeshi ang hindi nahatulan sa sexual assault kahit nabuntis siyang 10 taong gulang na babae. Ayon sa hukom, pakinggan mo ito. Walang ebidensya ng pamimilit. Ano na ang nangyari sa panggagahasa sa minor de edad? Ano na ang nangyari sa batas na bawal sa wala pang 16 o 18 depende sa age of consent sa bansa? Wala raw yon. Walang pakialam kung ang batang naakit, kuno. Ang batang nang akit sa nasa hustong gulang, wala raw yon. Walang pakialam kahit di mo alam na wala pa siyang 16, mananagot ka pa rin. Pero ito ang dahilan. Kung di mo i-impeach ang mga korap na hukom, hindi maayos ang bansa. Bubuo sila ng kartel at nakikita na natin ito. Hinulaan ko na ito. Makikita rin natin ang mga woke na desisyon mula sa mga woke na hukom dito sa Australia. At sa tingin ko, may naging desisyon kamakailan lang dito sa Australia kung saan pinalaya ang isang rapist. Muli, gawa ito ng isang woke na hukom. Eto, sandali lang. Habang pinag-uusapan natin ang mga woke na hukom na ito, hayaan ninyong ibahagi ko pa ang isa pang balita sa inyo. Itong hukom na ito ay nagpakulong ng isang veteranong naglingkod sa Iraq at Afghanistan ng 2 taon dahil lang sa isang Facebook post matapos ang Southport Massacre. Alam mo ba kung ano pa? Ang parehong hukom din ang nagpalaya kay Rhys Newman, isang rapist na umatake sa isang 13 taong gulang na babae dahil daw sa siksikan na ang mga kulungan. Ngayon, ang rapist ay isang puting lalaki. Kaya malinaw na hindi natin pwedeng sabihin na pinapalaya lang nila ang mga rapist mula sa third world. Pinapalaya rin nila ang mga puting rapist. Merong isang bagay na talagang masama tungkol sa ideolohiyang ito. Ideological ito. Hindi ito pagsunod sa batas. Hindi ito iyon. Pero sa anumang kaso, ito ang dahilan kung bakit. Pakinggan ninyo, panuorin ninyo ang matinding talumpati ng isang batang politiko mula Gresya sa EU. Pakinggan ninyo. Ang illegal na imigrasyon ay isang maayos na planadong negosyo para sa mga nagpaplano nito upang kumita ng malaking pera at islamisahin ang Europa. Pinuno ninyo ang aming mga bansa ng mga illegal na migrante sa basbas ng Alemanya at Pransya. Binabayaran natin ang Islam na galit sa atin gamit ang ating ipon para gawing ghetto ang mga lungsod at upang manggahasa at pumatay sa harap natin sa ngalan ni Allah. Sobrang dami na ng Muhammad at Mahmud sa Europa na di na makilala. May mga solusyon, palakasin sa lahat ng paraan ang mga bansang unang pinapasukan tulad ng Gresya, Italya at Espanya. Ang mga pumapasok sa teritoryo ng Europa ng iligal, hindi sila dapat tumanggap ng anumang benepisyo. Hindi sila dapat bigyan ng asylum, dapat silang arestuhin, dapat silang magkaroon. Ikulong at ipa-deport. Yun lang. Yun lang. Kailangan mo lang simulan ang pag-deport sa kanila at yun na. Titigil na silang pumunta.
Bakit sila hihinto kung alam nilang bibigyan sila ng pabahay, pagkain, maliit na araw-araw na allowance, at pwede ka pang tumambay lang sa UK? O ako'y nasa mahirap na bansa. Gagawin ko rin. Tatalon ako sa maliit na bangka. Kumpiskahin ang kanilang cellphone, dalhin sila sa mga isla na walang tao, tapos ipadeport pabalik sa kanilang bansa o sa mga bansang nasa labas ng Unyong Europeo. Itigil ang pagsuporta sa kanilang tirahan at suportahan na lang ang kanilang pagpapadeport. Ang dapat nating maging gabay ay ang mga pulisya ng Hungary at ng Polonia. Malinaw na ang mga lumalabag sa ating hangganan ay pumapasok bilang hindi ka nais-nais na bisita at sinisira ang ating mga bansa. Kaya simulan agad ang malawakang deportasyon. May pera, may mga paliparan, nandyan ang mga detention center. Palayasin sila bago mamatay ang Europa. Gusto namin ang aming mga bansa, pagkakakilanlan at mga pagpapahalaga. Kayong mga sensitibong sosyalista, bakit hindi ninyo suriin ang sarili ninyo? Kayo rin ang pinakamatinding racist laban sa Europa. At mukhang hindi agad mawawala ang problemang ito. Tingnan ninyo ito. Kahapon lang, may panibagong 700 illegal na migrante ang pumasok sa UK. Sa isang maliit na bangka. 700 mahigit 700 na mananakop. Basta na lang silang pumasok lang sila sa UK. Ganyan talaga.